Sige, magsimula na tayo. Ang hawak natin na yun, isang kabanata mula sa isang libro na ang tingin niya sa pag-aalaga ng baka ay parang sa isang engineer. At ang misyon natin, himayin itong kabanata 12 na ang pamagat ay The Prophet Thieves, your field guide to common pests and diseases. Prophet Thieves. Yun. Yun agad yung pumukaw sa atensyon ko. Hindi niya tinawag na health problems, kundi mga magnanakaw ng kita. Oo. Agad-agad, dineframe niya na ito ay isang problemang pang-ekonomiya. Hindi lang kalusugan ng hayop. Bawat kagat daw ng langaw o bawat araw na pilay yung baka. Direkta yung pagkawala ng pera. Eksakto. At ang ganda ng koneksyon na ginagawa niya. Sinasabi niya kung paano sinisira ng mga magnanakaw na ito yung FCR. Yung feed conversion ratio. Yun, yung pinaghirapan natin mong i-engineer sa mga naunang kabanata. So ang pag-uusapan natin ay hindi lang simpleng perwisyo. Ito ay isang seryosong business problem na may solusyong pang-inhinyero. At nabanggit din niya na yung daily check-up mula sa Chapter 9, yun daw yung magiging mata mo. Yun ang CCTV mo para matukoy itong mamamagnanakaw na to. Tama, bago pa lumaki yung ninanakaw. Okay, sige. Himayin na natin to. Unahin na natin kilalanin itong mga salarin. Thief number 1, garapata at kuto. Ticks and lies. Sabi niya dito, hindi lang sila makati. Ang term na ginamit niya, sila raw ay mga munting vampiro. Ang bigat pakinggan, no? Oo, pero yun talaga ang ginagawa nila. At ang ganda ng pagkakalatag niya, hinati niya sa 3 problema yung epekto nila. Okay. Una, yung pinakahalata, anemia. Kakulangan sa dugo. Kasi isipin mo, daang-baang garapata, lahat sumisipsip. Ang resulta, humihina yung hayop, namumutla. At ito yung pinaka-critical, nagiging walang gana kumain. Doon pa lang talo ka na. Kapag ayaw nang kumain, wala nang FCR. Wala na. Pero hindi lang yun. May pangalawa Ano yun? stress. Yung walang tigil na panganate, yung iritasyon, stress yan sa sistema ng hayop. Yung enerhiya na dapat sana para sa paglaki, sa paggawa ng karne, Nauubos lang sa pagkamot. tama, nauubos sa pagkamot, pag-iling, pagwawasiwas ng buntot. Sayang na enerhiya yun, di ba? Oo nga, at may pangatlo pa, na para sa akin, ito yung pinaka-nakakatakot. Yung pagiging maruming karayom daw nila. Yan ang pinakamalala. Kasi yung garapata, hindi lang nagnanakaw ng dugo, nagiiwan sila ng sakit. Paanong sakit? Mga bloodborne diseases tulad ng babesiosis o anaplasmosis. Ito yung mga sakit na bigla na lang titirik yung mata ng baka mo, mamamatay sa lagnat. Kaya yung analohiya ng dirty needle or maruming karayom, napakatumpak. Isang kagat lang, pwedeng tapos na. Grabe. So malinaw na malaki yung problema. Kung ganun kalaki yung banta, ano naman daw yung engineer solution dito? 3 hakbang. At lahat nakafocus sa prevention. Una, yung Day 1 Protocol. Sabi niya, non-negotiable daw to. Non-negotiable, okay. Bawat bagong dating na hayop sa quarantine mo, kahit gaano pa kalinistingan, kailangan lagyan agad ng pour-on tulad ng ivermectin o kaya spray. Walang pero-pero. Yun yung unang pader mo. Gusto ko yung pagiging strikta niya doon. So kahit sabihin ng seller na, napurgahan na yan, gawin mo pa rin? Gawin mo pa rin. Trust but verify. Tapos pangalawa, pest management. Ang garapata kasi, hindi yan laging nasa baka. Hindi, di ba? Hindi, bumababa yan sa damuhan para mangitlog. Kaya kung yung paligid ng kulungan mo masukal, parang nagtayo ka na rin ng tick nursery. So anong solusyon? Simple lang, laging putulan yung damo, gupitin. Sinisira mo yung life cycle nila. At yung pangatlo, ito na siguro yung kapag huli na ang lahat. Ito yung emergency button mo. Call the vet. Kapag nakita mo na yung simptomas, biglang taas ng lagnat, ayaw kumain, at lalo na yung ihi na kulay kape, coffee-colored daw. Yun yung sign. Yon yung red flag. At puno siya ng garapata, malamang bloodborne disease na yon. Hindi na yan DIY. Tawag ka na agad ng veterinaryo.
Okay, grabe pala yung mga sumisipsip ng dugo. Pero paano naman yung mga nambubulahaw lang? Yung mga langaw. Akala ng marami, normal lang yan, di ba? Pero ayon sa libro, malaki rin pala itong energy leak. Ganda ng term, no? Energy leak. Kasi yun mismo ang nangyayari. Ang logic dito, simple lang. Yung bakang laging binubulahaw ng langaw, laging stress yan. Hindi mapakali. Hindi mapakali. Palaging kumikibot, pumapatyak, iwinangasiwas yung buntot. Bawat galaw na yan, enerhiya yan na nasusunog. Doon napapasok yung sinasabi niyang ekonomiya. Kumbaga, yung mamahaling booster mix mo, nasasayang lang sa hangin, imbis na maging karne, nagiging pampadyak lang laban sa langaw. Lugi. Malaking lugi. At hindi lang yun. Sabi rin niya, nagkakalat sila ng sakit, tulad ng pink eye. Paano yan nangyayari? Kasi yung langaw, dadapo sa dumi, di ba? Tapos lilipad, dadapo sa mata ng baka para uminom ng luha. Ew! Ayun na, nalipat niya yung bakterya. Magmumuta yung baka, mamamaga yung mata, pwedeng mabulag. At yung bakang di makakita, mahihirapang kumain. Problema na naman sa FCR. Teka, ang nakakagulat dito, yung solusyon. Di niya sinabing bumili ka ng insecticide. Ang sabi niya, ang problema sa langaw ay isang design problem. Kasalanan ng disenyo ng kulungan. Yan ang ganda ng engineer's mindset. Hindi niya tinitingnan yung simptomas, kundi yung ugat at tama ka, ang number one rule niya, manage your dumi. Manager dumi. Kasi ang mga langaw, nangingitlog yan sa basang dumi at sa nabubulok na pagkain. Ibig sabihin, yung kulungan mo mismo, kung hindi tama ang management, nagiging fly factory. Hindi lang sila dumadapo dyan sila ipinanganak. Okay, so kung design problem yan, ano yung design fix? Dalawang simpleng panuntunan. Una, ang dry pen rule. Kailangan laging malinis ang kulungan. Yung dumi dapat tinipon sa isang compost pile na malayo sa hayop at may datos siyang binigay dito na napaka-powerful. Ano yun? Ang isang tuyong kulungan may 80% mas kaunting langaw. 80%? Wow! Nang walang chemical? Walang chemical, management lang. Tapos, pangalawa, pang-suporta lang to. Ang trap rule. Isang DIY fly trap gamit yung 1.5 liter na bote. Ah, alam ko yan. Yung pinuputol yung taas tapos binabaliktad. Yon mismo. Lagyan mo lang ng konting molasses at tubig sa ilalim. Papasok sila pero hindi na makakalabas. Simple, mura, epektibo. Okay, galing. Mula sa mga pesteng nakikita sa labas, punta naman tayo sa isang silent killer sa loob. Particular daw to sa mga bakang malapit sa palayan o basang lugar, ang liver fluke, uod sa atay. At dito, ginamit niya yung pinakamabigat na analohiya sa buong chapter. Ano yon? Engine failure. Ang atay daw ng baka ang kanyang oil filter at nutrient factory. Ito yung nagproproseso ng lahat ng sustansya. Ngayon, kung may bulate na sumisira sa atay, para ka lang nagbubuhos ng mamahaling feeds sa isang makinang sira at barado ang filter. Teka, engine failure, ganun kaseryoso. So, kahit anong ganda ng pakain mo, kung may liver fluke, wala lang, sayang lahat. Sayang lahat, hindi magagamit ng baka yung sustansya. Kaya ang conclusion niya, brutal pero totoo. 100% ng pera mo sa pagkain, nasasayang, nagpapakain ka lang ng bulate. Grabe. Kaya pala yung ibang baka kahit anong pakain ang payat pa rin. Oo. Tapos mamamaga yung panga, yung tinatawag na bottle jaw. Yun yung senyales. Paano to lalabanan? Hindi ba to kasama sa regular na pagpupurga? Diyan na marami nagkakamali. At ito yung pinakamahalagang punto dito. Mariin niyang sinasabi na yung karaniwang pampurga, lalo na yung ivermectin-based. Yung pour-on o injection. Oo, hindi yun nakakapatay ng liver fluke. Ha? Talaga? So, ibig sabihin maraming nag-aakala na okay na sila pero yung silent killer nandyan pa rin. Nandyan pa rin, patuloy na sumisira sa makina nila. Kaya kailangan mong humingi sa vet ng isang specific na fluxicide, may mga sangkap yan tulad ng triclabendazole o chlorsolon. Hiwalay yan ang gamutan at non-negotiable, lalo na kung galing sa basang lugar ang baka mo. Bukod sa gamot, paano to may iwasan? Ano yung engineer's mindset dito? Break the cycle.
Ang liver fluke, kailangan niya ng isang maliit na suso na nabubuhay sa basang damuhan. Doon siya nagiging infective. Ha? May middleman. May middleman. Kaya ang pinakaugat ng solusyon, ang dry ground rule. Hanggat maaari, huwag pakainin ng mga baka sa latiyan o maputik na pastulan. Kasi doon nila nakakain yung suso kasama ng damo. Tanggalin mo yung suso sa equation, tanggal ang problema. Okay. Gets ko na. Pero ito ang nakakagulat. Isinama niya sa listahan ng magnanakaw ang isang bagay na parang simple lang, ang pagkapilay, lameness. Paano naging profit thief yung pilay na baka? Ang connection, napakadirekta at mechanical. Isipin mo yung feedlot. Yung kainan at painuman nasa isang lugar, di ba? Oo. Yung bakang pilay, dahil masakit ang paa, magdadalawang isip yan na tumayo at maglakad. Tatama rin yan. Mapag-iiwanan siya ng grupo at literal na magugutom. So hindi siya makakain ng sapat. Hindi siya makakaabot sa target weight mo. Bawat hakbang na hindi niya ginawa, nawawalang kita para sa'yo. So dahil yan sa behavior, hindi sa infeksyon. Pero may sanhik rin yan, di ba? May dalawa siyang tinukoy. Meron. Yung una, simple lang. Isang bato na bumaon sa kuko. Madaling solusyon. Pero yung pangalawa, ito naman yung problema ng engineer. Foot rot. Ano yung foot rot? Infection yan na nangyayari kapag yung baka laging nakatayo sa malalim at basang putik na may halong dumi at ihi. Nakakasira yun ng balat sa pagitan ng kuko tapos papasok yung bakterya. So hindi lang malas, resulta to ng maling environment. Kung design problem na naman to, ano yung design solution niya? Simple at logical. Ang DR Mound Rule. Sabi niya, mali ang disenyo ng kulungan mo kung para siyang palanggana ng putik. Kailangan ng baka ng loafing mound, isang mataas at tuyong lugar. Paano yan gagawin lalo na sa Pilipinas, ang lakas umulan? Hindi ba malaking challenge yun? Challenge. Pero yan ang trabaho ng engineer. Sabi niya, pwedeng itaas ang isang bahagi ng kulungan gamit ang graba, eskombro o siksik na lupa. Lagyan ng konting slope para umagos yung tubig palayo. Ang punto, magkaroon ng choice yung baka. Okay. Kahit maputik sa paligid, meron siyang isla na tuyo. Yun, isang isla ng kaginhawaan, tuyong higaan, malusog na paa. Malusog na paa, bakang masiglang kumakain. Simple lang yung koneksyon, no? Pero madalas nakakaligtaan. Oo nga. Ngayon, lumipat tayo. Kung yung mga nauna ay mga magnanakaw na paunti-unti kumukuha ng kita, yung huli nating tatalakayin, inilarawan niya bilang isang terorista. Isang banta na kayang ubusin ng buong negosyo mo sa isang iglap. Ito ang foot and mouth disease, FNV o aftosa. Napakatindi ng babala niya dito. At tama lang, ang FMD, hindi lang yan banta sa isang hayop. Bantayan sa buong kawan mo, sa mga kapitbahay mo, sa buong bansa. Paano ba ito makikilala? Ano yung mga senyales? Ang mga klasik na sinyales, bula at sugat sa dila, sa gilagid, at sa pagitan ng kuko. Dahil dyan, yung hayop todo maglaway, ayaw kumain, at pilay na pilay. At yung pinakadelikado, yung pagiging sobrang nakakahawa, di ba? Sabi dito, pwedeng kumalat sa hangin, sa bota mo, sa gulong ng sasakyan. Sobra. Isang pagkakamali lang, pwedeng mahawa ang buong probinsya. Kaya ang solusyon ng engineer dito, hindi na lang basta rule. Ang kailangan isang firewall, biosecurity. Ano yung firewall na yon? Ang number one na depensa mo, yung quarantine pen. Paulit-ulit niyang sinasabi, huwag na huwag kang bibili ng hayop na naglalaway o pilay, kahit gaano kamura. Tapos, number 2, yung boot dip. Yung planggana na may disinfectant. Tama, sa entrance ng farm, para patayin yung virus na dala ng sapatos mo o ng bisita. At may isa siyang rule na talagang naka-all caps pa yata sa libro. Ito na siguro yung pinakamahalagang utos sa lahat. Oo, at ito ang pinaka-importante. Kasi hindi na to tungkol lang sa'yo. Ito ang The Report Rule. The Report Rule. Ang FMD ay pambansang problema. Kaya kung may hinala ka pa lang, kahit hindi ka sigurado, obligasyon mo sa batas na tumawag agad sa municipal o provincial veterinarian. Huwag maghintay, huwag itago. Ang pagre-report mo ay para protektahan ang kabuhayan ng lahat. So kung susumahin natin lahat,
Natukoy natin yung apat na magnanakaw ng kita: garapata, langaw, liver fluke, pagkapilay, at isang terorista, ang FMD. At ang laging tema, sa bawat problema, may solusyong praktikal. At nakabase sa tamang disenyo. Engineering ika nga. Mula sa pagtrato sa garapata sa day 1, sa pag-manage ng dumi para hindi maging fly factory, hanggang sa pagdisenyo ng kulungan na may tuyong bahagi. Usapan natin yung mga pisikal na firewall tulad ng quarantine pen. Pero kung iisipin mo, yung kaalaman mismo na nakuha natin ngayon, isa na ring firewall yan, di ba? Paanong naging firewall yung kaalaman? Kasi yung pag-intindi mo sa kalaban kung paano sila nabubuhay, paano sila naninira, at paano sila pipigilan, yan ang pinakamahusay na depensa. Kaalaman ang unang pader. Magandang punto yan. At para iwan sa'yo na pag-isipan, ngayong alam mo na kung paano bumuo ng mga depensa laban sa mga banta na to, mula sa pag-manage ng putek hanggang sa pag-report ng sakit, kung susuriin mo yung sarili mong sistema ngayon, nasaan sa tingin mo yung pinakamahinang bahagi, yung weakest link mo na kailangan mong ayusin ngayon din?